Gandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabi ng ating topic, ay itong tungkol sa mga Duterte na naman. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si sis best friend, Sir Al Pachinko, Ma'am Elisabel. Sino pa ba nandito? Andito na si Sir Gis, Sir Rob Uy. Magandang gabi po sa inyo. Ayan na po at Sir Gis, yung nandyan nata yung yung hagdan. Akyat po kayo kung gusto nyo. Ma'am, Ma'am Elisa. Gusto nyo po umakyat, andyan na po yung hagdan. Andyan kasi si best friend eh. Siya magaling po yan yung ating IT. Ito po yung ating ngayong topic. Itong si Ma'am Franz Castro, representative Ma'am Franz Castro, no, sinagot si Pulong, si Paulo Duterte, ang anak ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam nyo rin na nabalitaan nyo na siguro, di ba? Pinagtanggol na naman niya yung tatay niya. Sila, kampihan sila magpamilya, no? Clan nga di ba? Ilan yung niyan? Ilan yung pamilya niya nasa gobyerno? 'Di ba si Baste, yung mayor sa Davao. Yan yung si Rodrigo Roa Duterte, naging presidente ng Pilipinas, 'di ba? Tapos yung OBP natin ngayon, Sara Duterte. Ito pa pala si Pulong na to. Sino to si Pulong? Paulo Duterte. Representative din pala to ng ng Davao District, District 1 ata, nakita ko na research ko kanina yun. Tapos mayroon pa po akong nakita na sa news yung apo nila magiging sa barangay captain. Nangangampan niya. Sir Gis, andyan na po kayo. Lakas ng monitor ko eh. Magandang gabi po, sir. Ito po ngayon ating topic, meron po akong yung video. Ano po? Si sis best friend. Andyan sa ito na. Aakyat na. Ayan. Baliktad data. Teka lang po guest to dapat siya. Ito si sis best friend. Baliktad kayo, sir. Teka lang. Baliktad na naman yung pagkalagay. Iba yung pangalan eh. Mahirap magsulat eh. Ilagay natin si sa 1. Ayan. Tapos si Sir G ayan. Tama na po, sir. Ayan na. Nakita ko naman siya nakakatakot ka naman na sis best friend. Ano ba yan? Pretty yan eh. Kaya nga eh. Meron po tayong video. I-play po natin, sir. Andito rin si Sir Al Olalia. Magandang gabi po sa inyo. Play po natin yung video. Unahin natin yung video natin. Ewan ko lang kung ma-CPR tayo nito, pero basta wag lang ata i-play ng tuloy-tuloy, no? Tingnan natin. Ito po yung video niya. Ayan, sir. I-play ko lang po, sir, Okay. Iba na to, dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao. Ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Ayan, sir, 'di ba sabi ni ni Paulo Duterte, dapat daw yung mga public servants wag onion skin, 'di ba? Onion skin. Iba naman pala po yung libel, 'di ba? Kasi eto naman pagbabanta sa buhay ni Ma'am Castro, no? Iba naman yung ng libel sa pagbabanta ng buhay, Siyempre. Ayan pero yung narrative kasi ni Pulong, ni Paulo Duterte,
parang ganun nga po, 'di ba? Ito kasi si Ma'am Castro, ano siya, public servant, kaya wag siyang onion skin, no? Pero iba naman yung medyo paninira kaysa sa pagbabanta ng buhay mo, no? Papatayin ka, no? Tapos Siyempre. ayun na. Iba yun. Kaya nga po na-explain ni Ma'am Castro, ayun, no? Iba yung ulitin po natin para maintindihan natin, ha. Iba na to dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao. Ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Death threats ang binitiwang tama pahayag siya. ni dating Pangulong Rodrigo Death threat Duterte yun. at hindi ito dapat palagpasin. Hindi Ito ang dapat binitiwang palagpasin. ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa mambabatas, ito ang dahilan kaya naghain na siya ng reklamong online grave threats laban sa dating punong ehekutibo. Sir, ano po ewan ko bakit ganun yung ni Paulo Duterte, yung niya, yung narrative niya. Hindi niya pa ata siguro alam yung law. Ako rin nga nung una hindi ko alam pero wala ba sa mga advisor? Alam mo ba, Sir, napupuna ko sa pamilyang yan. Parang ang hihina ng mga utak. Parang mga walang knowledge power. Kasi dapat pag public servant ka po, bago ka maglabas ng salita, itatanong mo muna sa mga advisor mo, di ba? Kasi delikado yan eh. Figure ka. Dapat yung mga salita mo, mga kilos mo, dapat nag-iingat ka, no? Parang parang kagaya nung tatay nila, no? Parang ganun. Basta na lang na yan, no? Basta kahit akala para yung mga lumalabas na kataga sa mga bibig nila. Parang nila pinag-iisipan kung tama o hindi. Parang parang ordinaryong tao lang sila din, kagaya ko rin sir. Bara-bara ko. Minsan nawawala pa. Parang salitang kalye ginagamit. Salitang kalye. Kasi tagapaglingkod sila, di ba? Sila ng taong bayan, public servant nga, di ba? Bakit ganyan? Dapat nag-iingat sila. Ang dami yung alalay. Bayad pa natin yung mga alalay nila, di ba, sir? Sagot pa natin yung mga advisors nila na yan. Nagpapasweldo niyan, sambayan ng Pilipino. Ano yung silbi nun? Unahin mo na observer si Sarah Kim. Pag nagsasalita, parang hindi abogada eh. Kaya nga po, sir. Oh my God. Ayan, lumalabas yung katotohanan pag hindi ka dapat, karapat dapat na iupo o kaya maglingkod sa taong bayan. Di po ba, sir? Ganyan, lumalabas talaga yan. Hindi sila bagay na mamuno sa sa bansang Pilipinas, di po ba? Hindi sila bagay kasi ang mga salita nila hindi kagalang-galang eh. Kaya nga po. Kasi na yan, nabuksan na natin yung Pandora box, sir. Kasi ayan, napili natin yung tatay, di ba? Yung mga ganyang asal na mga tao, di po ba? Ayan, kagaya nila Bantag, yung mga DDS, yung mga hindi dapat na nagsasalita. Akala mo magaling na sila. Di po ba, sir? Kasi para nabigyan sila ng pagkakataon eh. Kahit ganito lang ako, kaya nga si Bato, di ba? Naging senador. Di po ba, sir? Si Robin Padilla, naging senador. Mga hindi naman kagalang-galang ang mga yan. Kaya nga. Kasi sa salita nila, sa forma nila, wala hindi. Masyadong gawin mo talagang iba yung mga, lalo na yung mga nakaraang mga senador. Sa pananalita, di ba? Sa gawi, kagalang-galang sila, hindi ba? Parang binaboy nila yung Pilipinas eh. Iba na po kasi. Akala nila kasi ganyan lang kadali, no? Kagaya natin, nag-vlog tayo. Di ba? Di sisikat na. Parang kasi nag-vlog ako, sikat na ako. Parang ganun yung nila, ang babaw, sir. Mababaw talaga. Oh my God.
Ganyan na ba kababa yung level ng Pilipinas, no? Pagbigyan mo yung mga ganyan tao, hindi karapat dapat sa gobyerno. Ayan yung labas natin, ang baba ng level, mga balasubas na yan na pati yung natin, batas natin, binabalasubas nila. Di po ba, sir? Habang tumatagal, lalong bumababa yung level ng level ng Pilipinas. Senado ng Pilipinas. Kaya nga po kaya nga po, kagaya niya, nagsusuklay-suklay sa Senado. Hindi, ito na lang ang anuhin mo dyan. Wala silang galang. Ang personalidad ng mga senador natin ngayon, wala silang kapasidad para gumawa ng batas eh. Kaya nga po, sir. Kasi wala naman silang alam eh. Ginawa nila entertainment yung Senado. I love of knowledge sila eh. Naging entertainment na parang yung na lang ni Tulfo, yung TV niya, yung ito. Dinadana lang nila sa katawa, dinadana lang nila sa ano nga tawag? May ka na pang ginawang batas. Batas yung mga senador ngayon, di wala. Naging parang programa yung Senado natin yung Tulfo in Action, di ba? Parang ganun eh. Ay, nakakalungkot yung Pilipinas, no? Ganyang kabababang uri ng napipili natin, Hindi karapat dapat dyan iupo sa gobyerno, tapos ganyan, nako. Tingnan mo yung mga ayun, halatang halata po, andali nila mahuli. Ayang kampihan sila, di ba? Yung mga galamay, gumagalaw. Sila Robin Padilla, Bongo, Bato, Tolentino, alam mo na eh. Ang bababaw, ang bilis nila makita, no? Parang talaga. Oo, tapos balasubas yung mga salita nila na yun, hindi sila karapat dapat dyan, sir. Di po ba? Ano aasahan nyo sa mga ganyan tao? Yung opo. Silang iniimbestigahan. Mahusay silang mga insulto. Insulto na ta. Mga ganyan tao, ano po paningin nyo, pananaw nyo, sir? Makaagawa ba ng batas yan? Di po ba, sir? Ituloy lang po natin kaya to, sir. At tapusin natin. Meron pang karugtong eh. Sige. Nag-ugat ang pahayag ng dating Pangulo sa pag-question ni Representative Castro sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito. Doon sa... Ayan, sir. Narinig niyo po. Ayan, no? Natatanggap yung freedom of expression, yung speech, no? Pero iba yung death threat, eh. Hindi yan alam ni Sabi ko nga sa'yo, walang alam yun. Paulo Duterte. Hindi niya alam yun. Naku po, ako rin, hindi ko alam kanina, pero ordinaryo lang naman akong tao, eh. Di ba? Okay lang tayo. Pag yung ganyan nakaupo ang mamahal na pinapasweldo ng Pilipinas niyan, di ba? Pinapasweldo natin ang mahal. Ang dami pang alalay, ang daming advisors, di ba? Tapos hindi alam. Ayan. Napahiya siya ngayon, ayan, nalaman ko na yung clan nila. Sir, meron pa pala akong mamaya papakita ko yung apo niya, apo ni Duterte. Doon sa Davao, nag-aano ng barangay captain ata yun. Nangapan niya. Tatakbo. Tingnan niyo po, mamaya pakita ko. Tapusin na. 29 years old po, sir. Papakita ko po mamaya. May edad na. 29 years old. Tama, pwede na. Ano po natin muna to, tapusin natin, sir. Criticism. Samantala, ipinagtanggol naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang ama kasunod ng paghahain ng reklamo ni Representative Castro. Giit nito bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain. Ayan po, sir. Ayan, baka sabihin ng mga kung sino yung makapanood na ito mamaya, may mga DDS tapos magko-comment sa akin, fake news daw, di ba? Ayan, hindi yan fake news. Tapos yung yung nito, yung link nandyan sa baba sa description. Para meron tayong resibo. The right to file a complaint against anyone in court. But public servants should not be
onion skin. Should not make use of this right as a tool to silence critic po. Oh. Oh my God. Sir, ano pa yan ha? May pirma pa yan ha? Davao City, 1st District. Representative Paulo Duterte. Oh. Hindi niya alam yung death threat tsaka yung yung libel, no? Iba pala yung no? Ay, nako, buhay. Ganyan yung mga napipili nating iupo natin dyan sa gobyerno, ganyan mga tao. Ay, nako. Tapos ayan pa yung apo ni Duterte, susunod pa, sir. Ginawa ng business yung gobyerno, no? Ginawa na nila palabigasan. Dynasties na talaga. Nila gobyerno. Oo, kasi yan madali lang yung pera dyan no? Kahit na bumagsak yung ekonomiya, kasi sa gobyerno yan meron pa yung pera talaga. Diba, sabi ni Marcos ni Sandro Marcos pinakamagandang hanap buhay ang pagpopolitika. Kaya nga pera dyan kaya nga, di ba, sir? May kanyang panama ng mga kurso na yan. Basta kunin mong kurso, magpolitika ka. Ayan yung tama si Ma'am Ma'am S Sino ba yung onion skin? Yung tatay niya po, di ba? Silang mga pamilya kasi akala na nila na sila above the law na sila, nasanay na sila sa nila doon sa Davao walang kumukontra sa kanila, kaya konting batikos lang, ayan nalalaman mo yung mga galawan mabilis sila makita ay nako, ituloy po kaya natin to, sir, video. Sige. Nang reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Mas matitinding kritisismo rin anya ang tinanggap ng dating presidente, subalit hindi nagsampa ng nagkakape ako Nagkakape daw po, sir. Kaso laban sa kanino man. Sa huli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedya, lalo na't marami siyang alam sa mga kaliwang party list Sir, drama daw po. Ay, drama ba yun? Death threat yun Nagdadrama raw si Ma'am Franz. Sila ang mga nagdadrama, di ba? Magagaling silang mga wala kayo napansin sa Senado ngayon. Budol ng kahit tao. Sa Kongreso. Hindi. Maraming walang leeg. Anong leeg? Ako din maiksi leeg ko, sis. Iba ka naman wala ako naman sa Senado tsaka Kongreso Walang leeg. Maraming walang leeg. Maiksi leeg ko. Ayun. Kaya nga ako yung binik yung sinusuot ko palagi kasi... Hindi ikaw. Yung mga nasa loob ng... Wala ka naman sa gobyerno Oo nga. Ordinaryo ka. Pag dapat binik yung suot nila Pero pag polo mas bagay sa akin pero mainit na mabigat ayaw ko yung sabihin sa mga politiko natin, ang mga lawmakers natin, puro mga hindi sila paano ba to? Para hindi gaano masakit pakinggan. Hindi sila nagugutom. Yan. Sagana. Busog na busog. Iwan Sir Gis. Matambok. Teka lang, ituloy natin muna to. Tuloy natin. Representatives, patuloy naman ang multi-sectoral group sa panawagang i-abolish na ang confidential funds ng civilian agencies para sa susunod na taon. Kabilang na ang bilyong-bilyong pisong halaga ng confidential funds sa ilalim ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture. 4.5 billion pesos ang sino po to, sir? Si Nery Colmenares. Gusto niya rin patanggal pati yung confi ni Marcos, no? Marcos. Pakinggan natin. Confidential fund ni President Marcos. Anong karapatan niya? Anong karapatan niya na magkaroon ng confidential fund? Kailangan niya na mag-surveillance, kailangan niya mag-intelligence. Utusan mong AFP, utusan mo PNP, NBI at iba pa na mga Pero may point ni may point siya, sir, kasi yun nga presidente siya, kaya niya magawa. Para saan yung confidential fund? Diba? Pwede niya naman gamitin nandyan sa yung Intel communities. Lahat yan pwede niyang gamitin gawing source, diba, sir? Hindi mo ba napipick up yung amo ni Duterte na mananawagan siyang mag-kudita?
Na-pick up ko na po yun. Nanawagan siya na huwag nang magbayad ng buwis. Sino yung sasama sa kanya sa... ewan ko. Sino sasama sa kanya? Galit nga sa kanya sila Sir Trillanes eh. Sino sasama sa kanya sa military? Baka yung mga doon, ginawa niyang alalay na ginawa niyang CQ ng mga military sa Davao. Baka yun lang. Ginawa, unprofessional po yun sir. Pag gagawin ka ng sundalo ka, tapos gagawin kang tagahawak ng bag o kaya para kang alalay, no? Para kang asong susunod. Sundalo is sundalo, no? Hindi trabaho nila maghawak ng bag ng mga politician, di ba? Mag-alalay na 'yan, no? Ituloy na lang po natin 'to. Ituloy yan. Lumaki. Military or PNP bodies mo dyan. Anila, tinututulan nila ang lihim na paggamit ng pondo na hindi dumadaan sa regular na audit ng Commission on Audit o COA. Panawagan ng mga ito, ilaan ng bilyong-bilyong pisong pondo sa social services gaya ng kalusugan, edukasyon, benepisyo ng mga guro, health workers at iba pa. Tama sila, sir. Yan si Kulix nandito. Sir, ayan si Kulix yan nasa balita siya. Di ba, sir? Totoo naman yung sinasabi nila eh. Kasi yung dapat na mga pera na yon ilaan sa sa healthcare, sa welfare, di po ba? Doon ibigay yan talagang may yung expertise sila. Doon sa mga Intel communities. Sila naman, wala namang alam si paniniktik dyan eh. Tinitiktikan nila yung bulsa nila. Kaya nga po sir, no? Ay, nakayaman sana ng Pilipinas kung wala itong mga kurakot na to, no? Hindi ba naikwento kagabi sa'yo? Tama ka sir. Mayaman talaga ang Pilipinas. Dapat mapunta yun sa welfare o kaya sa education, no? Magiging libre na yung eskwelahan ng mga bata. Napupunta lang sa ilang tao. Diba? Nakaipon sa ilang tao lang. O kaya ilagay sa PhilHealth. Dapat 70% yung gobyerno. 30% lang yung babayaran ng tao. Diba? Pag may PhilHealth ka, dapat ganun na yung maganda kagaya sa Japan, no? Para hindi mabigat sa dapat doon nilalaan yung mga pera na yan eh. Di po ba sir? Ayun, no? Hindi mo ba alam, mayroon pang PhilHealth, mayroong yan. Mayroong chismis dyan. Ano po sir? Alam mo bang sistema dyan sa PhilHealth? Doktor at saka yung PhilHealth nagkakasundo yan. Mayroon sila under the table. Under the table na naman. Lahat no. Doktor at saka yung PhilHealth. Lahat sa atin may under the table. Kaya walang pasensyo talaga eh. Dapat siguro lahat ng lamesa dyan sa gobyerno lagyan ng CCTV camera, di ba sir? Para wala nang under the table. Meron pa rin. Pwede ka naman magkita dun sa sa Starbucks. Sa Starbucks. Jollibee. May table din naman yung Jollibee tsaka lahat na ng table dyan sa Pilipinas lagyan nyo ng CCTV camera. With yung mic. Officialis kasi ng PhilHealth at saka yung mga doktor. Opo. Kumikita dyan sa PhilHealth. Ay, ang laki-laking pera, no? Ang daming, sa atin kasi ito po napapansin ko, no? Pag kahit mayaman or middle class na pamilya dyan sa atin, pag nagkasakit na yung kumikita, no? Yung nagbibigay ng pera sa pamilya na tao, pag natumba na yun, ma-hospital na, wala na, bagsak na yung pamilya, di po ba sir? Kahit middle class, bagsak lahat, kahit mayaman, ubos lahat yung pera, simot sa sa hospital. Yan yung nakakatakot dyan sa bansa natin kasi yung welfare ang mamahal, di ba sir? Ang mahal-mahal. Ay no. Kung yan yung yan po yung yan yung dyan ilaan yung mga kinukurakot ng mga mga na yan, public servants natin. Pati pa yung education natin, bumabagsak na tayo sir. Naiwanan tayo ng kapitbahay nating mga bansa, no? Mas gumagaling sila mag-English kaysa sa atin. Nung araw yung Vietnam eh. Diba? Ilang taon silang may civil war.
Di ba? Kaya nga yung sa ano? Naka-recover na ng naubusan na tayo eh. Kaya nga eh. Tapos yung Singapore, natalo na tayo na pinakamaraming nag-i-English. Maraming tao nag-i-English, marunong mag-English. Tayo number 1 sa Asia eh. No? Yan yung kinukuha sa atin eh. Marunong mag-English ngayon. Wala na eh. Parang inaano na itong simula lang ng Duterte na yan yung nakaupo eh. Gusto nilang gusto nila Mandarin ata yung yung salita ng Chinese yung ipalit sa English eh. Tuloy lang po natin, sir. No. Tinanggal na ng House of Representatives ang alokasyon ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa taong 2024 na nagkakahalaga ng 1.23 billion pesos. Gayunman, dadaan pa rin ito sa bicameral deliberations. Rosa Licoz, UNTV News and Sir, ayan yung nakakatakot po. Dadaan pa pala sa BICAM, doon sa Senado. Sabi ko kasi, dadaan yan. Baka may babalik na yan. Yun yung delikado po, sir, Kasi ilan ba yung tao ni Duterte doon sa Senado? Ay, marami. Yan ang pinangangambahan ko. Baka pagdating doon sa Senado, maibalik yung tinanggal ng Kongreso. Kaya pag nagkataon yan, labo-labo na sila dyan. No? Yung po, di ba? Kung magkasano dyan, lalong lalala ang hidwaan dyan. Kapag ang labanan dyan, Senado at saka Kongreso na. Di ba? Kasi si Bongo, Tolentino, Bato, Robin Padilla. Marami, tapos yung, alam ko dyan, 8 yan. 8 lahat yung tao ng Duterte doon sa Dahil pero sir, sigurado na yan, di ba? Si Bongo. Si Tolentino. Si Bong Revilla. Si Bong Revilla ba, saan ba yun? Sigurado na yan. Ngayon, ang mga dyan, ang halos sigurado pa rin yan, si Ramon Revilla. Halos sigurado yan. Yun pala yun. Pero sir, si Angara, sigurado yan. Sigurado, no? Ito pang isa, sino pa ba yung maingay na senador? Hindi ko na alala. Basta alam ko 8 sila. 8. Pero sir, itong mga Duterte, pinapagalaw nila lahat ng resources nila, mga galamay nila, para makamit yung goal nila, kung ano yung gusto nila makuha, sir. Eto, nag-aalala po ako kay Ma'am France. Lahat nila eh. Kita mo, mapupuna mo, silang pamilya tulong-tulong na eh. Tulong-tulong na po. Nag-aalala ko kay Ma'am France, mabuti ngayon hindi na nakaupo yung mga Duterte doon sa Pangulo, di po ba, sir? Kung dati kung si Digong pa, ba gawin sa kanya, lahat ng pinag-initan ni Digong meron siyang ginawa, di ba, sir? Dati nakaupo siya, ABS-CBN tinanggal, yung Rappler pinahuli si Maria Risa, tapos si Leila de Lima, di po ba, sir? Ang daming ginawa ng Duterte, sa likod siya, inamin niya lahat, siya naman gumawa, di ba? Leila de Lima talaga binantaan niya yun, ipapakulong kita. Ayan, yan, harap-harapan niya na, sinabihan niya si Ma'am France, di ba? Ikaw yung gusto kong papatay, di ba? Pagkatapos, inilulusot pa ni Panilo yun. Kaya nga. Naman daw literal. Dahil wala apelyido. Hindi, sila lang naniniwala yung sa mga pinagsasabi nila. Merong record si Duterte sa pagpatay. Yan nga, di ba, sa ICC, hanggang ICC na nga eh. Hindi lang Pilipinas eh. Mismo nagsalita. Kaya nga sinasabi ni hindi literal na patayan. Saan pa ba yung may mga tao tong si Duterte ngayon dyan sa gobyerno? Di ba meron siya sa Supreme Court? Yung ombudsman, wala na yun. Sa kanya siya di ba?
Sir, siya yung naglagay doon. Sino ba yun sa ombudsman? Di ba? Oo. Dapat, dapat lahat ng mga konektado sa kanyang mga tao dapat inimbestigahan o kaya tiktikan, di ba, sir? Oo, tama. Sa kanila dapat gamitin. Yung pera. Lahat yata, printed niya. Pati yung mga vloggers nila, sir, di ba? Vloggers nila, tapos yung connection nila sa China, di ba? Ang daming dapat sila yung dapat imbestigahan ng mga intel communities natin, di po ba, sir? Yung mga yan na yan, nako, ito kawawa si Ma'am France, kung dati yan si Duterte pa nakaupo dyan, nako, kung ano-ano nagagawin sa kanya yung nag-iisip sila ng kung anong bagay, sir, ipaparatang sa'yo, di ba, para ma-oppress ka lang nila, di ba? Si Ma'am Leila de Lima, kawawa, di ba, sir? Hanggang ngayon, hindi nakalabas. Kita mo, pinagtulong-tulungan nila si de Lima. Ginawa nila ng katakot-takot na ebidensya na hindi naman totoo. Kaya nga po, lahat ginagawa nila, no? Ayun, si Maria Risa, nakalabas lang, di ba? Naging, kasi sa ano yun? May napanulunan doon. Kaya nga, kung hindi siya naging ganun, ano pa rin siya ngayon? Nako, ganyan yung grabe ang pahihiya nila kay Leila de Lima nung hindi naman related na sa kaso. Talagang pinapahiya nila talaga sa mga tao na nanonood para pagtawanan. Pero hindi nagharap-harapan nagsalita dati na ikaw yung gusto kong patayin, di ba? Ay ngayon si Ma'am Francis sinabi niya na mismo kaya kailangan lang tama ginawa ni Ma'am France na ireklamo siya, no? Kasi si Leila de Lima nga, di ba? Nagawa nila yung gusto, lahat yan gagalaw yan sa likod Kaya dapat yung ating intel communities, pero siguro mayroon din silang tao doon, sir, sa intel communities natin, may tao din yung waya na yun. Nako, ang hirap ng sitwasyon ng bansa natin, ganyan yung mga tao. Pero pangyayari ngayon, unti-unti nawawala yung pangil ni Duterte gawa nung marami na ring na dati mga kaalyado niya na kumalas na rin Kaya nababawasan na rin ang puwersa nila. Nababawasan ang kapangyarihan ni Duterte ngayon. Kasi sir, tinanggalan na sila ng confidential funds Ganun siguro. Bukod doon siya tinanggalan ng confidential funds. Yung iba sa mga pangyayari ngayon, parang nakikita na rin nila na hindi na kailangan kumalas na rito. Dahil lalong mapapasama sila pag hindi sila kumalas. At saka wala na atang pansuhol yung mga Duterte. Dapat kasi yan, yung nila, no? Yung resources nila ay kasi iba na takbo ng utak ni Duterte. Iba na masyado na makasarili. May trilling na, di ba, sir? Tapos wala na siyang pakialam. Akala niya presidente pa rin siya, di ba, sir? Si Sara di ba? Feel niya siya yung presidente. Hindi si Marcos Di ba, sir? Ito po yung yung anak ni Duterte. Ayan, nakikita niyo po, sir. Ay, hindi pala, Ito pala sa, ayan, Ayan, sa Mindanao News to. Tingnan nyo. Ayan yung yung Team Omar Duterte. Omar pala yung apo ang pangalan. Ayan, apo, 29 years old. Ayan, tingnan nyo po, sir. Ayan, Omar Duterte nga. Ayan, nakikita niyo po, sir. Ayan. Tapos ayan yung mga kasama niya. Yan yung nila, yan yung sign nila sa nila, yung ganun. Nakita mo yung leeg? May nakikita ka ba leeg? Yung mataba, di ba? Ayan. Tama po kayo, Ma'am S. Yung mga Duterte yan Mga above the law sila sir. Martires para sa ombudsman. Ayan, ma'am, ayan, delikado po yung mga yan. Kasi, kaya nga, parang napapansin natin, hindi kumikilos yung ombudsman.
Yung lalo na yung kabataang sanggunian ng sangguniang kabataan. Yung stepping stone nila Paakyat. Sir, ito basahin ko pa lang po yung umpisa. Ito nakasulat After October 30, another Duterte will be added to the list of family members who have become political leaders of this city. Nakikita niyo po, sir? Nakikita matadagdagan na naman ng isang Duterte sa ating gobyerno, no? Ayan, nakikita niyo, 'di ba? Ayan, nakakasuko na po, sir, 'di ba? Hindi, kasi gusto nila sila na lang ang nahawak habang buhay. Hindi na nila bibitawan yung Davao. Nakakasuko na to. Marcos din. Kaya dapat yung hindi na nabibitawan ng Ilocos kaya dapat the 29-year-old rookie, the 29 lang old rookie politician is the eldest son of 1st District Representative Paulo Pulong Duterte with first wife. Ibig sabihin meron pa pala ikatatlong mga asawa to. Oh my God. Tapos ganyan inuupo nyo sa gobyernong ganyang klaseng tao. 2, 3 yung asawa. Ano ba yan? Asawa yan. Ayan, tapos apo pa gustong maging barangay captain ata to Ano to, sir? Eto ayan Mindanao News pala to, news pala na Mindanao to. Ayan, tingnan mo, sir. Duterte's grandson is sure in October 30, Barangay Pulse. Ayan. Ano po sa paningin nyo? Pananaw nyo? No? Dapat yung anti-dynasty bill. Dapat na yan. Nakakasuka na yung Pilipinas. Ganyan na sa atin. Mga pamilya na lang yung naghahari sa atin, no? Pamilya. Isang pamilya, siyang mahawak. Ayan. Sigurado na raw yan. Di pa ganun pa yung mga style nila. Mahilig tayo sa mga ganun. Sir Gis, paano yan? Sa inyo na ang Taguig. Akin na ang Quezon City. Ano? Sa inyo na ang Taguig. Amin na ang Quezon City. Pwede ba yun? May nadating mo, best friend. Hindi ka marinig, sis. Hindi, sabi niya, sir, sa'yo na raw yung Taguig, sa kanya yung Quezon City. Sige. Ayan, dapat, sir, ito, tinututukan ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao din, no? Pero wala na wala na pag-asa yung Mindanao, sir. Yung Davao. Kaya ayan na. Antay na lang tayo kung saan tayo dadalhin. Ayun, tingnan mo, Pastoral, ano yun, Chinese, may isa pa yung Chinese na. Puro po mga Chinese sa Davao? Lahat naman ang Chinese naman, kala sa buong Pilipinas May isang buntok, may Chinese. Filipino-Chinese naman yan. Filipino-Chinese. Tatad, manit, sa mga mga kasama yung niya Chinese sa Chinese at saka Pilipino, parehas yan. Mag-isang sulok ng daigdig na doon. Ang Chinese naman din. Meron pa nga sila. Nakalimutan niyo yung mga Bombay. Hindi, mas matindi yung Chinese, sir. Meron silang Chinatown. Tayo, wala naman tayong Filipino town. Chinatown dito sa dito rin sa Japan may Chinatown. Yung Filipino. Wala tayong Filipino town. China, kasi di ba sa laki nga ng India at saka China, hindi naman maiwasan yun yung mga sila yung sinaunang OFW. Yung mga sila yung 19 centuries ago pa nagpapadala na ng mga yan 19 kupong-kupong pa din. Hindi kupong-kupong. As early as mga 15 mas nauna pa sila sa mga Spaniards. Kaya nga yung sa buong Asia dyan sa yung Chinatown natin yung pinakamatagal, di ba?
Mas matagal pa yan dito sa Japan. Yung sea level, mas mababa pa ng konti, mga centuries ago, baka pwede yan ng mga malilit na bangka. Kasi yung mga isla-isla doon sa taas, yun sa Taiwan area, kaya yan papunta rito. Paano sila nakapunta ng Davao? Di ba? Yung mga Chinese ito. Yung ngayon, dumami na lang ngayon. Davao. Ayan po, sir. Tingnan nyo. Dadami na naman yung angkan nila sa gobyerno natin. Ako. Ayan, nakikita nyo na, nagkakampihan sila, di ba? Hindi naman para sa Pilipinas yung mga pinagagawa nito. Para protektahan yung pamilya nila, yung interest nila. Yung wala pa ba nagigising ng mga Pilipino? Nakikita na ba ng mga kababayan natin to, sir? Na karamihan ganito na lang nangyayari sa bansa natin. No, pag iboto mo yung pamilya na yan, pag may nagka-problema yan, sila lang din magkakampihan. I-distort niyan yung truth, ano? Hindi, yung katotohanan. Yan na lang. Maliwanag na pruweba yan. Yung tatakbong barangay captain na yan, halos sigurado nang mananalo yan eh. Dahil malakas yung angkan eh. Hawak nila yung Davao eh. Diba? Paano pa yung sa isang lugar, ganun din ang niyan, kalakaran. Sir G, sasabihin niya, pagka hindi, susumbuko kayo sa lolo ko. Sumbungo kayo sa lolo ko pag hindi nyo binoto. Ganun ba? Patakutin lang yung mga Pilipino. Ay, nako, kampihan na sila. Ayan, kawawa naman yung Pilipinas, sir. No? Wala nang nakakasukan na. Kaya sumunod na lang tayo sa Agos. Ganun ba? Ay, sir. Wala tayong kayang ilaban sa kanila eh. Tapos nag-aano pa ata si Duterte ng people power doon. Ano yun? Naghahamon na eh. Naghahamon ng people. Minsan i-topic mo. Bukas. Hanapin mo. Yung people power. Niya. Nakakasuka, sir, kasi pag kasi i-research mo, di ba? Tapos nakikita mo, ano ba to? Nakakasuka. Yung continuing the legacy. Legacy daw. Legacy daw, sir. Continuing the legacy of ano? Alam mo yung legacy ng Duterte, alam nyo na kung ano. Ay, nako. Criminal minds. Criminal minds. Nako, walang pakialam sila sa law, sa rules. No? Sila yung rules, ganun. Nakakahiya. Tapos meron pa ako nakita kanina, sir, na balita, yung NSC, no? Binabalaan yung mga makachina ng mga Pilipino, di ba, sir? Alam na natin kung sino-sino naman yun, eh. Di ba? Yung mga, makachina na ng mga vloggers, yung SMNI, sila Kibuloy, di ba, sir? Bakit sasabihin pa nila yon? Alam naman nila kung sino, di ba, sir? Baka siguro nagme-message sila sa mga kaibigan nila or ay mag-ingat kayo, ito na yung inuutos sa amin ni Marcos. Kaya di ba, sir? May kanya-kanyang intel yan eh. Mayroon silang may mga message na nakatago sa nila. Kasi, diba, medyo lumalala ngayon ng away ng Marcos at saka Duterte. May cold war sila eh, di ba? Kaya may kanya-kanyang espiya yan. May code silang inaano, muna kayo. Espiya yan. Lilo muna kayo. Baka ano nang ginagawa. Kaya nga. Pinaplanuhan na tayo. Pwede din kabila. Espiyahan mo yun. Baka pinaplanuhan na tayo hindi maganda. Kaya nga po, sir, di ba? Yung problema ng Pilipinas, ang laki. Oh my God. Pero dapat yung mga traidor ng bayan, kung gusto nyo talagang sugpuin, unahin yung mga traidor ng bayan, di ba, sir? Yan yung traidor ng bayan at saka mga kurakot. Pare-pareho lang yan, di ba, sir? Wala ay, nako. Ay, jet ski. Anong jet ski, sis? Yan yung pero dapat ito, sir. Dapat yung kung kila Marcos, dapat maganda na sila, no? Ayun, gumagalaw na eh. Hindi,
tumitindi ngayon ng ano. Kumbaga hindi pa ako maka-Marcos pero tahimik lang. Mas ayaw ko yung mga Duterte. Pero talagang may malala na silang bidwaan dyan. Dapat mawala sa lipunan natin yung mga Duterte. Tingnan mo, bukas makalo yan. Si Duterte at Marcos ang siyang numero 1 magkalaban eh. Ay, sana nga po mawala na yung mga Duterte. Yan sigurado. Ngayon pa lang naghahamon si Duterte. Hindi pa inahamon niya na magbayad kayo ng tax. Oo nga no. Sino pinaparinggan niya doon? Si Marcos. Hindi ba? Alam na dapat Paano tuloy-tuloy sila nakuha yung mga tauhan niya at saka siya. Tuloy-tuloy sila nakuha. Kaya tuloy yan, Ramirez vaccine. Kung ako kay Marcos, ba't ang tagal ng ICC? Sir, hindi pa ba na yung warrant of arrest? Yung arrest warrant ng mga Duterte? Hindi pa nahanda? Oo. Papasugin na ni Marcos. Ubus yan lahat. Hindi ko nga maintindihan kung bakit wala nang balita sa ICC. Kaya nga po, no? Ano yung... Parang may Siyempre kung maghuhuli ka announce mo dito tumakbo lahat yan. Di secret muna, biglain mo na lang. Hindi, yung warrant of arrest nga lalabas muna, di ba, sir? Hindi. Sabi ko kung mag-a-arrest ka agad na ilabas. Secret muna. Alam naman nila na hindi nila pwedeng arestuhin. Pero inilabas yung warrant of arrest. Di ba? Kasi nga nahirapan sila. Hindi, si Putin nga po nilabas yung warrant of arrest eh. Alam naman nila hindi nila kayang arestuhin yun. Ganun din sana rito kay Duterte. Hindi, pwede nila yung warrant of arrest tapos ibigay sila ni Marcos. Yun lang yun eh. Ngayon, at least alam na ng sambayanan na lumabas na yung warrant of arrest ni Duterte, di ba? Ngayon si Marcos na lang magbibigay sa kanila, hindi kagaya kay Putin. Ayaw ng si Putin kasi yung presidente nila doon. Si Putin nag-iingat din. Sa Pilipinas si Marcos yung presidente natin, kaya pagka bumibiyahe yan, nag-iingat din yan. Baka bigla na siyang damputin eh. Pag lumabas yung warrant of arrest, diretso na yan ni Marcos, di ba, sir? Kasama niya lahat yung vice-presidente niya, pati yung si Bato, si Bongo. Ayan. Panin ko si Bongo, siya yung di ba, kanang kamay ni Duterte. Maraming nalalaman yan, sir. Na-arrest ko dyan 4. Si Bongo. Kasama daw si Robin +1. Hindi sama na siya. Nalala mo yung statement niya na pag kinulong daw si Pato hindi siya papayag. Kailangan kasama rin siya. Di sumama na siya, di ba? Libre ata pagkain doon sa kulungan ng ICC. Sanay na si Robin, di ba? Mas nakapasok na yun sa kulungan, di ba? Mas maganda ata yung kulungan doon. Magandang gabi po, Sis Tiger. Sino yan? Si Lady Bird. Kasama ni Lady Bird eh. Hindi ko po nakita. Kanina 13 tayo dito eh. Baka CCTV lang po. Magandang gabi po, Sis Tiger Lily. Hindi siya pwedeng sabi ni Sir hindi siya pwedeng ipadampot kung wala pang warrant. Kaya nga po, di ba, Sir? Kaya pag lumabas na, sigurado na yan. Ibigay na ni Marcos para wala na siyang problema dyan sa delikado yung patalikod dyan eh. Parang patalikod tumira, sir, yung mga Duterte. Alam po yan eh, mga oh my God. Babalikan ka niyan. Kaya nga doon sa probinsya namin, sir, alam mo, pag ubusan ng lahi doon kasi huwag kang magtitira kasi re-resbakan ka nun. Kaya ganun yung mga Bisaya eh. Ubusan ng lahi. Yan yung sa Bisaya, pag Bisaya ka. Ganun din siguro doon sa Mindanao. Kasi delikado yan.
Ayan. Magtira ka ng isa, babalikan ka niyan. Ayan. Ayan, nakikita na natin. Maraming salamat po, Sis Tiger Lily. Ay, ano ba napindot ko? Ganito. Ano sir yung pananaw nyo? Dapat ano na gawin ng mga Pilipino? Alam na natin na ganyan yung mga Duterte, lumalabas na lahat ng baho nila, di ba sir? Pag mawalan ka ng mawalan ka ng resources, no, pambili mo sa mga sumusuporta sa iyo, humihina na yung power. Kaya tama lang yung nawalan sila ng confidential fund. Nawala sila ng pambala sa kanyon. Oo, kaya nga sir. Confidential tsaka intel funds. Hindi lang kasi sa kay Sara doon din sa Davao, di ba? Ngayon mag-iingat na yung mga yan. Kaya wala na pang sweldo yung sa mga trolls, sa mga hacker. Kaya mawawala na sila ng power. Yun yung tapos marami na nagising siguro ng mga kababayan natin, no? Diyan sa confidential fund, di ba? Intel funds. Nalaman nila, akala nila malinis yung mga Duterte. Ayan, nakatago pala, no? Confidential fund sa Intel fund dahil sa anyo ng Confitel, no? Isipin mo na lang yun, Yung confidential fund ni Duterte nung presidente pa siya, ang laki-laki, Pagkatapos, talagang simot na simot yun, walang natitira. Kaya nga po. Sir, ang problema po nun, ilang billion nun? 4.5 billion ata yun, magkano? Yung confidential fund niya? Kaya sa kanya lang yun, iba pa yung sa Davao City. Iba. Wala namang liquidation yun, Di ba? Saan niya kaya? Wala po, sir. China siguro, ewan ko, baka huwan na yung nun, yung tatak, hindi na peso. Baka na-transfer niya ng China yun. Kaya nga po, di ba? Madadyan silang mahuli. Yung confidential fund nila, no? Kaya nga po, dapat yung SALN, tsaka yung, ano nga tawag dito, yung lifestyle check, dapat nila lifestyle check lahat yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Di ba, sir? Ayaw ni Tiger umakyat, makita daw siya ni Captain Hook, ganun ba? Ay, nako. Ang dali lang mahuli, pero kasi ayaw nila hulihin, Maraming paraan pag ginusto, maraming dahilan pag ayaw po, di ba? Yun lang yun. May bago kang observer, si Carmen Lee. Carmen Lee in the house. 125 million. 11 days. Kaya nga, di ba sir? 11 days lang. Welcome po, Ma'am Carmen Lee in the house. 11 days lang di ba? Parang siguro sa mga supporter nila yung binayad, sir, di ba? Sa mga trolls. Ba't ganun kabilis? Paano nangyari yun? No, 11 days lang, 125 million. Na-gastos niya? 11 days si Sara. Baski isang araw. Ako, pwede kong gastusin na isang araw yung 125 million Paano po, sir? Pwede pasok sa bangko. Bangko. Hindi ata maubos yun sa Mabini, di ba, sir? Mabini. Wala na yung 125 million. Sa bangko na. Tapos. Nasa bangko. Ganun ba yun? Isang araw na, wala na. Sir, sa Mabini po hindi ka makaubos 1 million, no, sir? Isang gabi. Paningin nyo? Kung idadaan mo sa literal na paggastos. Ganun pala. Pero kung hindi, may isang araw lang, kayang-kaya Parang pwede mo rin i-Gcash ata yun, di ba, sir? Gcash pa. May delikado sa Gcash. Delikado ba? Baka mapunta pa sa iba.
Gcash eh. Ano raw, bibilihin mo bahay. Ganun, bibili ka ng bahay. May bahay na 125 million eh. Pumunta ka rin sa Forbes. Forbes. Ilan ba yun? 125 million. May bahay dyan na ganung mga halaga. Tindi Ano ba, tama ba ako? Yung bahay ni Manny Pacquiao dyan, tama ba ako? 850 million yata? Ganun ba? Tama ba ako ron? Ang galing Hindi ko alam, sir. Ano na nga pala ngayon si Manny? Wala na siya sa gobyerno, di ba, sir? Hindi na siya senador. Tapos na yung ano niya siya pagka termino. Di ba? Ito pala yun. Wheelchair. May bagong wheelchair. Tapos yung sa leeg, ano nga yung nilalagay sa leeg? Sino nga yun? Si Gloria. Baka may ganun, wheelchair tsaka yung ano nga tawag doon, sir? Yung nilalagay sa leeg na yun, yung kagaya kay Gloria. Baka meron na namang ganun. Bilyon na ata. Bilyon na yung yung bahay. Bilyon na ba, best friend? Bilyon na. Ayaw magsalita ni sis na sa... Hindi, baka papunta na doon kasi noon parang nasa half a billion na, half a billion na yun noon eh. Tapos syempre nag-appreciate yung value doon. Kasi doon na mayroong pinakamahal na lupa sa buong Kasi ang lalaki ng... neck brace. Ang lupa dyan, lalaki ng sukat eh. Hindi naman din dahil sa sukat kasi yung value ng lupa talaga pag kilalang-kilala mo tapos yung nakakapadagdag din ng value, yung security. Hindi ka na pwedeng bumili ng lupa maski may pera ka dyan. Halimbawa sabihin mo, halaga ng bahay 1 bilyon o 850 million. Kung hindi ka naman sikat, di ka makakabili rin eh. Maski may pambili ka. Oo, kasi si Manny sa totoo lang, hindi daw feel daw ng mga kapitbahay nila doon. Halimbawa, bigla ka na lang sumulpot doon. Na hindi ka naman kilala. Pero may pera ka pambili. Hindi ka rin na pagbibilan din. Hindi po. Ganun yun. Antindi. Kasi gusto nila, ang lahat ng mga nakatira dyan, puro mga sikat, puro kilala. May background check pala, sir. Di ba parang gano'n? Background check. Pero sabihin mo may pera ka lang. Hindi nila alam kung saan ka galing. Wala. Pero buti pa yung mga ganyan, may background check eh. Di ba sa gobyerno natin parang wala eh. Halimbawa, tumama ka sa loto ng 1 milyon ay ng 1 bilyon. Sabagay, di pa maabot ng bilyon ng loto eh. Ang pinakamalaki lang yata 600,000 eh. Ay, 600 million. Yung laki na nun. Tapos bibili ka ng lupa ron. Ay, hindi ka nalang pagbibilan. Bakit? Sino ka ba? Hindi ka namin kilala. Ganun pala yun. Kasi yung mga home, hindi kasi may mga subdivision kasi na pag may bibili yung tao, gusto nila, din sila, may say din sila doon sa bibili kung ano ba nila, gusto ba nila yung tao bibili din. Paminsan gano'n. Yun. Hindi lang yung may-ari ang nagde-decide. Hindi lang yung may-ari ang magde-decide. Hindi yung paminsan. Bakit nila pinagbilan ng lupa dyan si yung alalay ni Duterte, sino ba yun? Sis, palitan mo yung... Di ba? Nakakatakot yung laki ng bahay dyan eh. Yung, sino ba yan? Niya, yung... sino ba yung sikat na bata ni Duterte? Yung Chinese? Po. Chinese? Si Michael Yang ba yun? Michael Yang. Bakit Michael. Nila dyan? I know. Dalawa yata yung nakuha bahay ni Michael Yang dyan eh. Ba't hindi po nahuli yun, sir? No? Di ba sa Parmali? Mahirap hulihin ang hindi hinuhuli. Ganun. Sana si Bantag. Hindi ko... Naalala, biglang pumasok sa ulo ko si Bantag. Si Tebes, wala na. Hindi po ba, sir? Parang wala na. Napabayaan na sila no? Ay, nako.
Magkano ba sir yung ano ni Bantag, yung sa ulo? Ilang milyon yun? Ewan ko, magkano bang nakataya sa ulo niya? Hindi ko, bakit mayroon ba si Bantag? Mayroon nakataya sa ulo ni Bantag pag sino yung magchuchu. May mga parang tumama ka na rin sa loto nun pag makita mo siya. May taya sa ulo niya. Kailangan ni Digong wheelchair. Kailangan niya pala yung wheelchair. 2 billion, 300 million. Matulad siya yung kaibigan Putin na heart attack. Nabalitaan niyo po yun, sir. Si Putin pala nakita na hindi huminga ba yun? Nakastop yung Hindi bakit huminga. May sakit sa puso yan Oo. Sana nga para matapos na yung gera, di ba sir? Kasi yung mga ganyang tao, sila nag-umpisa ng gera, tapos na maraming mga tao nadadamay, di po ba sir? Yung sa lang nila, yung sa greed, no? Sa pride, sa greed. Ayan, kagaya ni Putin. Ayan. Tapos yung mga namamatay, yung mga kabataan ng bansa nila, no? Dapat sila na lang doon na sumugod sa kalaban nila. Hindi, dapat yan kasi tigilan nilang gera. Kaya nga po sir, yung nga lang talaga sir, di ba nakasulat sa Biblia, hindi pwedeng pumatay ng tao, yun lang yun. Kasi, nakasulat sa Biblia, hindi ka pwedeng pumatay ng tao. Ngayon, iba ang pagkakaintindi ng mga yan, nila Putin, nila Xi Jinping, hindi ka pwedeng pumatay ng tao ng kukunti. Dapat marami. Yan ang pagkakaintindi nila doon. Na ko dito sa avatar ni Sis Best Friend, nakakatakot yun. Makakita dito sa natin sa live natin hindi na click kasi nakakatakot. May model pa nga ito Ano po sir? Yung wheelchair may model pa. May model pa. Ang galing Kasi sabi ni Winston yung wheelchair daw customize Kaya customize na may model pa Model 2024. Kaya hindi pa po ata sis Tiger, hindi pa patay si Putin. Kasi pag mamatayan sigurado hinto na yung gera dyan sa Ukraine. Parang wala silang pakialam kasi hindi naman sila namamatay, di ba sir? Si Sanchez na nilagay uli. Wala na ngayon. Si Sanchez ngayon natutulog na lagi si ate tulog na na kasi may trabaho na ata si ate, no? May trabaho? Siguro kasi maaga na siyang natutulog kasi siyempre next day mas advance yung nila doon oras. Mas advance nga dito sa amin kasi dito 1 oras advance dyan sa oras ng Pilipinas yung sa Japan. Ewan ko doon sa Australia 2 ata 3. Sana nga ma'am sis Carmi. Kaibigan ni Digong si Putin. Si Jinping -1 na kaibigan ni Digong. Di ba sir, pinag-usapan natin nung isang araw ata yung sa Hamas, yung Lebanon, di ba? Ayan nga, nakabantay pala doon ngayon yung sundalo ng Amerikano doon sa doon sa north ng Israel sa Lebanon Kasi mas maraming missile yung Lebanon. May naka-deploy na kasi in case na lumusob yung Hezbollah. Di ba Hezbollah sa Lebanon? Hezbollah po. Magkakaroon ng alala yung kasi hindi halos makakayanan ng Israel. Kasi hindi kasi sir, ang daming missile. Hindi ang daming missile galing sa Iran yung Hezbollah. Kaya marami. Ang nag-supply diyan Iran. Kaya nga po. At saka yung mga hindi natin alam, yung mga Arab countries, di ba sir? Kasi yung Hamas,
Kaya ginawang dalawang barko yung yung aircraft carrier. Isang Ronald Reagan at saka ano ba yun? Eisenhower ba? Hindi, yung Ford. Eisenhower, tama, Eisenhower. Si Ike. Tsaka yung Ford. Ford ba yun? Yung Ford, yung pinakabago. yun. Yung pinakabago po. 69. Eisenhower. Ano po kasi sir, maraming missile yung Hezbollah. Kaya pag pinaputok nila sabay-sabay yun, hindi kaya ng mas marami pa yung sa... May nakuha pa nga akong may nakuha pa nga akong parang blind information lang Opo. Na yung Hezbollah daw, may nakaredy na 1,000 na missile. Nakaumang sa Israel. Inaantay na lang daw ang new signal dyan para paliparin. Para kaya nga po. intercept ng Israel. Kaya ginawa lang 1,000. Pero napakarami nun. Pero sir, nandoon na yung Patriot missile ng Amerika din Kaya yung Iron Dome... Hindi, mas advance ang Iron Dome kaysa Patriot? No, hindi sir. Mas advance ang Iron Dome. No, mas doon po yung silang dalawa ng Amerika. Para halos may makakalusot talaga pero 1,000. Kaya nga po. Yun nga yung yun yung kinakatakutan nila kaya kasi ang sistema naman pala ng Iron Dome. May selector yun Para silang may selector. Pag na-sense nung sensor ng Iron Dome na yung trajectory ng yung missile, kung gaano kalayo. Yung trajectory ng missile papunta ron sa mga maraming taong lugar. Tsaka yung wala. Pero pag ang trajectory daw babagsak sa walang tao hindi nila mapipinsala, pinababayaan na nilang bumagsak para makakashade sila sa bala nila. Kasi ganun po yung bala niyan sir, ganun po yung missile ng Hamas. Pero yung missile ng Hezbollah, diretso yun. Diretso yun sa maraming tao. Walang paltos. Hindi ba kayang i-intercept ng Iron Dome? Hindi kaya po, pero lahat kasi papunta ano tawag dito, yung mas matindi yung niya, yung missile. Sa madaling talata ka mo, mas advanced yung missile ng kaysa sa Hamas. Kaya yun, pag may makalusot doon kahit isa, diretso yun sa mga tao. Doon. Sigurado, sa dami noon. Sa dami noon. Sigurado may makakalusot. Kaya nga po. Kaya hinihintay ng nagre-ready pa kasi malayo kasing Israel, di ba sir? Yung mga kasangkapan isasakay mo pa sa barko, ilan pang linggo yun bago makarating doon sa Israel. So hinihintay pa muna nila yung kasangkapan ng Amerika. May naglanding ng dalawang malalaki, yung Galaxy. Pero yung hindi po kasi makaano ng volume. Marami pag eroplano, iba yung barko, pero matagal, pero marami siyang madadala. Yun yung hinihintay nila ng bago sila mag-ground attack yung Israel doon sa Gaza. Yun po siguro kasi hindi pa na umpisa hanggang ngayon, di ba? May hinihintay pa sila yung Amerika, di ba sir? Yung barko ata yun, yung kasi dapat pag sinalakay ng Israel yung Gaza, siguro na yun ata yung usapan nila kakampi yung Hezbollah tsaka Iran sa Palestine. Kaya alam na nila. Pero tinatanggi ng Iran yan na hindi daw sila involved yan. Nag-uugas kamay yun. Hindi ka naman dapat kasi sir maniwala sa mga kagaya ng China din yan iba yung sinasabi, iba yung ginagawa sa ground. Hindi naman nila aminin yan di ba? Kaya nga po dapat hindi yan paniwalaan. Tingnan mo talaga kung ano yung ginagawa, no? Pero natuwa ata yung Egypt sa ginawa yung Israel sa ginawa ng Egypt
parang nagkaroon ng parang suporta. Neutral yung Egypt, no? Yung delikado po tayo. Ang Egypt parang nang neutral, pero Jordan, yun, parang di magandang Jordan, Syria, tsaka Lebanon. May history po Iran. ang Jordan at saka ang Israel. Sa ngayon, pero hindi mo pwede pagkatiwalaan ng Egypt kasi tandaan niyo yung Egypt ang isa sa mga kalaban talaga ng Israel ng mga previous war. Talaga gigil na gigil sila doon. Kasi napahiya sila nung pinaka-huling gera nila noon. Yung 7-day war, 7 days war. Diba? Ay, nako. Anong oras na ba? Magti-12 na pala. Pahinga na tayo. Ano po, sir? Sige. Sis best friend. Si best friend, may pasok pa yan. Sir, kayo? Sige. Matutulog? Kayo. Ako, maski magdamag, pwede. Ang lakas ng loob, Ang lakas ng loob, ito pero sir, para sa akin, sa bansa natin, siguro, dapat, ipakilos yung mga intel natin, communities, di ba? Yan yung dapat. Sa traidor ng bayan at saka sa mga kurakot, alam nila, at saka yung mga taong may koneksyon doon sa China, parang yun kasi yung parang nagbibigay ng information sa loob diyan sa Pilipinas, doon sa kalaban nating bansa, no? Tsaka yung mga narrative nila, nyo naman di ba? Malalaman nyo naman Hindi na siguro kailangan niya ng pera ng intel, di ba, sir? Alam na nating mga Pilipino kung sino yung maka-China sir, hanggang dito na lang tayo. Sige, sige po. Good night po, Sir G's. Thank you po. Sis best friend. Tsaka mga nagpunta. Good night sa lahat dyan. Good night sa lahat po. Si Sis Tiger. Tsaka si Sis Carmen Lee. Tsaka si Sir Olalia. Sino pa ba yun nandito kanina? Olalia. Tapos si Raboy. Sir Raboy. Si Ma'am Apo ko yan, apo. Si Raboy pala. Apo niyo pala yan, sir. Sabi ko na nga ba. Kung palagi nandito yung apo niyo, sir. Thank you po, sir. Present yan present palagi yan. Palagi kayong hinahanap sir. Silang dalawa. Nalulungkot siya pag wala ka. Sino pa ba? Si Sir Al, andito sila. Tsaka si Ma'am Elizabeth pa pala. Yun, Sir Al Pachinko. Kaya di nagko-comment si Elisa, may daw siya, may bisita. May visitor siya. Kaya pala. Maraming salamat po sa mga nagpunta. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat. Sir, good night po. Good night. Maraming salamat po sa mga nagpunta at magandang gabi po sa inyong lahat.